Nagpapatuloy ang kwento, at agad tayong sinalubong ng isang kayumangging kotse na mabilis na pumasok sa kampo ng militar ng Hunter. Bigla itong huminto sa isang marahas na tapak sa preno, at bumaba ang isang galit na colonel, ang commander ng batalyon ni Menjon sa 104th Division. Sa tindi ng galit, hindi man lang niya isinara ang pinto ng sasakyan at dumiretso siya sa loob ng gusali. Ang kanyang destinasyon ay walang iba kundi ang kanyang opisina, at nang bigla niyang buksan ang pinto, agad siyang sinalubong ng masiglang saludo mula sa isa sa mga opisyal. Agad na nagtanong ang colonel kung nasaan ang lahat, habang nagmamadali siyang tumingin sa paligid. Nang tumutok ang kamera sa mukha ng opisyal, nalaman nating ito pala ang platoon commander ni Menjon na tila nag-aalangan sumagot. Naramdaman agad ng colonel ang sitwasyon mula sa katahimikan ng opisyal at tinanong kung ang mga tao ay pumunta para atakihin ang ating bayani, isang bagay na hindi kayang itanggi ng platoon commander. Pakiramdam na talunan at bigo, umupo na sa wakas ang colonel, minumura ang mga nakatataas dahil sa kanilang maduming mga taktika. Hinawakan niya ang kanyang masakit na ulo sa frustration, alam na sinadyang gumawa ng hakbang ang mga ito habang wala siya sa kampo. Habang humihinga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili, wala nang magawa ang kawawang tenyen kundi titigan siya, na para bang hindi niya alam ang sasabihin. Sa katunayan, ganito rin ang mukha niya halos isang oras ang nakalipas, nang siya ay nalilito sa parehong sitwasyon. Nakaupo siya sa harap ng dalawang malalapad na balikat, na pagmamayari ng dalawang nakakatakot na individual. Ang una ay si Master Sergeant Q. Tiwin, isang senior na opisyal mula sa Special Task Force ng Hunter Military. Ang pangalawa, na mukhang kanyang kapatid sa ibang ina, ay mula rin sa parehong task force, ngunit mas mababa ng bahagya sa ranggo. Siya ay isang Sergeant First Class na nagngangalang Jiang Minsu. Tila pumunta sila upang humiling sa platoon commander ni Menjon na kasalukuyang tumatangging magalang sa kanila. Ang dahilan ng platoon commander ay dumating ng masyadong maaga ang mga opisyal at gusto nilang personal na makipagkita sa kanyang sundalo na bagong balik mula sa bakasyon. Sa kanyang pananaw, medyo kakaiba ang sitwasyon, ngunit naputol ang kanyang paliwanag ng marahas na ianggat ng bisita ang kanyang malaking kamay. Hindi man lang nagtatangkang magpakasopistikado si Master Sergeant Yu, direkta niyang sinabi na siya ay naroon sa utos ng mga nakatataas at inaasahan niyang palampasin na lamang ito ng tenyen. Siyempre, ikinagalit ito ng platoon commander na ngayon ay pilit na ginagawang prinsipyo ang sitwasyon. Ngunit muli, walang ginawa ang gerilyang kapatid kundi tawanan siya habang inilalabas ang isang telepono mula sa kanyang bulsa. Ipinahayag ni Master Sergeant Yu na hindi sila lumalabag sa anumang patakaran dahil ang isang opisyal na abiso mula mismo sa general ng militar ay maaaring ihatid sa isang tawag lang kung kinakailangan. Tiyak na handa ang gerilyang may bigot sa kanyang flip phone para gawin ang tawag sa anumang sandali. Lalong na pressure ang kawawang platoon commander, alam niyang hindi niya maaaring tanggihan ang utos ng isang general. Kaya't hiniling ng mas matandang gerilya na tawagin na si Sergeant Menjon upang magkita sila at makapag-usap ng tahimik. Sa walang magawa, binuksan muli ang pintuan ng opisina at pumasok si Menjon, sumaludo sa kanyang mga nakatataas na opisyal. Parehong tumingin ang First Lieutenant at ang mga gerilya kay Menjon, at napansin agad ng ating bayani ang simbolo ng Special Task Force na nakalimbag sa uniforme ng mga bisita. Bagamat tila walang alam si Menjon, nabuhay siya sa loob ng militar kaya't mabilis niyang nakilala ang marka. Sinubukan ng lieutenant na ipakilala ang kanyang sundalo sa mga bisita, ngunit nauna nang bumangon si Master Sergeant at kinamayan si Menjon, sabay pakilala na siya ay mula sa Special Task Force. Tinanggap ni Menjon ang pakikiharap na may parehong lakas, at sa kabuuan ay natutuwa sa hitsura ng mga bisita. Simula dito, tila na-control na ng Master Sergeant ang pag-uusap, binubuhos ang papuri kay Menjon at hiniling na umupo para makipag-usap. Nagpasalamat si Menjon at naupo sa tabi ng platoon commander, na ngayon ay labis na nag-aalala sa takbo ng mga pangyayari. Hindi nagaksaya ng oras ang matandang gerilya at diretsahang sinabi na ang Special Task Force, STF, ay nangangailangan ng mga magagaling na tauhan gaya ni Menjon. Mula pa lang sa linya na iyon, malinaw na sa ating bayani na ito ay isang offer ng scouting. Pinaliwanag ng Master Sergeant ang mga tungkulin ng task force, mula sa mga raid sa high-risk dungeons, proteksyon ng mga VIP, mga overseas missions, at marami pang iba. Kahit na hindi gaanong interesado si Menjon sa mga sinasabi, kumislap ang kanyang mga mata na lalong ikinabahala ng lieutenant. Siyempre, hangga't pinanggikwan siya ng malaking promosyon, hindi mag-aatubili ang taong ito na lumipat ng panig. Binanggit pa nga ni Master Gorilla na madalas silang humaharap sa mga krimen ng mga civilian hunters na hindi konektado sa militar, kaya't mataas na kasanayan sa pakikipaglaban ang kinakailangan para sa kanilang unit.
Pagkatapos ipahayag lahat ng trabaho na ginagawa nila, sinabi ng taong ito na napansin ng headquarters ang kahangahangang performance ng ating bida sa kanyang dibisyon, kaya gusto nilang alukan siya ng posisyong nararapat sa kanya, kasama ang isang espesyal na promosyon. Oo, iyon ang mga salitang tuluyang nagpabago ng lahat. Nang marinig ng ating bida ang tungkol sa espesyal na promosyon, agad na sumilay ang kanyang mga mata sa tuwa, kabaligtaran ng nararamdaman ng kanyang commander. Parang inilalatag na lang ng Master Sergeant ang huling patong ng kremang masarap na alok na ito, at kinumpirma niyang muli na kung sasali nga ang ating bida sa kanilang task force, agad siyang ipupromote sa posisyon ng Staff Sergeant. Dito na pumasok ang Bigot Gorilla, at idinagdag pa na hindi lang ang unang promosyon ang benepisyo, dahil ang mga tao sa Special Task Force ay halos tiyak na makakaakyat ng ranggo sa mas mabilis na paraan. Siyempre, sa lahat ng mga salita ng CEO na tugma sa utak ni Menjon, wala siyang nakikitang dahilan para tanggihan ang ganoong kamanghamanghang alok. Sa puntong iyon, biglang tumunog ang flip phone ng Master Sergeant mula sa kung saan, at habang sinusubukan niyang magpaalam para kuhanin ito mula sa sobrang laking bulsa niya, napansin ni Menjon na kapareho ito ng modelo ng teleponong nasa mesa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagdulot ito ng kaunting pag-aalala sa mukha ng ating bida, kaya't tinanong niya agad ang Bigot Gorilla tungkol dito. Mayabang at may kumpiyansa, sinimulang ipaliwanag na ito ay isang espesyal na aparato na inilalaan lamang sa Special Task Force. Hindi dapat ito ikalito sa isang ordinaryong smartphone dahil ito ay idinisenyo para sa seguridad at pagiging confidential. Kahit na mayabang siya sa kanyang paliwanag, nagsimula itong magdulot ng kabaligtarang epekto sa ating bida na napapansin ang kahigpitan sa paraan ng operasyon ng Special Task Force. Nagulat ang mga Gorilla Brothers nang tanungin niya kung papayagan ba siyang gumamit ng internet at computer hanggat gusto niya kung sasali siya sa Special Task Force. Tulad ng inaasahan, hindi naging maganda ang sagot para sa kanya. Ipinaliwanag ng mga opisyal na regular silang humaharap sa mga top secret na misyon, kaya't kailangan nilang kontrolin ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang pag-leak ng impormasyon sa madaling salita. Hindi lang sila bawal gumamit ng internet habang naka-duty, kundi hinihikayat ding huwag gumamit nito kahit sa bakasyon. Ayan, tapos na ang lahat, nawala na ang interes ng ating bida sa kanilang alok. Kahit ang kanyang platoon commander ay nakikita kung ano ang nangyayari dahil alam na niya na wala talagang alam ang mga task force buffoons na ito tungkol sa ating bida. Sa anumang kaso, malapit ng isara ng Master Sergeant ang usapan, ngunit nahalata niya ang nangyayari. Natapos niya ang pagpupulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang calling card at sinabing bihirang dumating ang ganitong klase ng alok, ngunit biglang sinabi ni Menjon na mas pipiliin niyang manatili sa kanyang kasalukuyang dibisyon. Hindi nakakagulat, agad na nagiba ang naunang kalmadong itsura ng mga hanggal na ito, na hindi makapaniwala sa kanyang sagot. Medyo naiinis na, hiningi ng Master Sergeant na ipaliwanag ng ating bida ang dahilan kung bakit tinanggihan niya ang alok. Siyempre, kilala si Menjon sa pagiging prangka, kaya agad niyang sinabi na hindi siya pwedeng sumali sa isang squad kung saan hindi man lang siya makakapaglaro ng paborito niyang laro, Dungeon Power Fighter. Natural, ang sagot na iyon ay halos nagdulot ng makatwirang galit sa Bigot Gorilla. Paano nga naman tatanggihan ng taong ito ang isang napakagandang alok dahil lang sa isang luma at walang kwentang laro? Pero iyon talaga ang ating bida, at ipinapakita niyang seryoso siya sa kanyang desisyon. Para sa kanya, ang larong ito ay isang mahalagang pinagmumulan ng enerhiya, at hindi siya handang palitan ito ng kahit ano. Ni hindi siya nagdalawang isip na tumawid ng ibang dimensyon para lang makalaro nito. Subalit, hindi ibig sabihin nito na tatanggapin ng Master Sergeant ang kanyang rason, ngunit wala siyang ibang magagawa. Napagtanto niyang mahalaga ang sariling desisyon ng tao, kaya nagpasya siyang magpakalma, hindi tulad ng kanyang galit na junior, at nagsabing aalis na sila. Habang papalabas na sila, biglang tumalon ang platoon commander na may malalaking hakbang at tinulungan silang buksan ang pinto palabas, siguradong hindi na sila babalik. Nagsimulang manlay ang platoon commander habang tahimik na lumabas ang mga opisyal ng Special Task Force na may mga taunang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, biglang bumalik ang Bigot Gorilla at inakusahan si Menjon ng pagiging sobra-sobra ang pagkakakilala sa kanyang kakayahan dahil hindi siya naniniwalang karapat-dapat ang taong ito na maging isang Master Sergeant. At hindi niya kailanman inisip na ang isang katulad niya ay karapat-dapat sumali sa task force mula pa sa simula, at sigurado siyang hindi niya kayang ipasa ang kanilang entrance test kahit nasubukan pa niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero alam nating lahat na hindi basta-basta sumusuko ang ating bayani sa isang hamon. Sa kasamaang palad, tinanggap niya ang hamon at tinanong si Jiang kung paano siya nakakasiguro na mabibigo siya sa kanilang pagsusulit.
Ang dangal ng dalawang bisita ay durog na, at ngayon ay malinaw na tinutokso sila ng tanga na ito sa pag-aangkin na mas magaling siya kaysa sa inaakala nila, kaya hindi nakapagtataka na nagsisimula ng mawalan ng pasensya ang Platoon Commander. Si Menjon ay nasa battle mode na sa kanyang isipan, kaya muli niyang tinanong sila kung paano nila napaniniwalaang mabibigo siya sa kanilang entrance test. Dahil dito, lumapit muli ang gorilyang may bigot at habang ipinakita ang kanyang mga ngipin sa likod ng makapal na bigot, mayabang niyang tinignan ang ating bayani at sinabing kaya niyang patunayan ang kanyang punto kahit kailan. Sa puntong ito, halatang gustong-gusto na ng gorilyang ito na makipaglaban, at alam ng Platoon Commander na walang mabuting mangyayari sa gulong ito, kaya sinubukan niyang pigilan ang dalawa. Ngunit agad siyang pinutol at tinapik sa balikat ng Master Sergeant na ang ngiting nakakuloko ay nagpapahiwatig na nasisiyahan siya sa takbo ng kaguluhan na ito. Dahil nabigo na rin sila sa misyon, gusto niyang ibaba ng kaunti ang ating bida at humiling sa Platoon Commander na payagan silang gamitin ang kanilang training center para sa isang duelo. Sa susunod na eksena, dumiretso na tayo sa nasabing training facility, kung saan parehong may hawak na sandata ang gorilyang may bigot at ang ating bayani, handa na silang magharap. Ang mga nanonood ay ang Master Sergeant at ang litong-litong Platoon Commander, na hindi pa rin alam kung paano aayusin ang gulong ito. Sa wakas, nakita na natin ang kahangahangang katawan ng Gorilya mula sa harapan, na nagpapaliwanag kay Menjon na ang entrance exam ng Special Task Force ay isang freestyle duel laban sa isang senior member, kaya dapat na niyang ihanda ang sarili. Muling nilinaw ni Menjon na wala siyang balak sumali sa task force. Kaya, kung siya ang mananalo sa duelo, gusto niyang humingi ng tawad ang mayabang na kalaban bago siya umalis. Siyempre, lalong itong ikinagalit ng lalaki, na tila hindi maintindihan kung bakit nananatiling kampante ang ating bayani. Tinutuya niya ang pagpili ni Menjon na gumamit ng letigo sa duelo, at pinapangako niyang aayusin ang ugali nito pagdating ng kanilang laban. Inanunsyo ng Master Sergeant na ang laban ay 3 round na tig-3 minuto, at sinimulan na ang duelo. Sa kanyang senadorias, pinakawalan ni Menjon ang kanyang letigo, habang ang may biguting lalaki ay tumayo sa opensa gamit ang kanyang espada. Tumunog ang kampana, at ang Gorilya ang unang gumalaw, agad na lumapit kay Menjon para sirain ang kanyang balanse. Agad na nakailag ang ating bida, ngunit ngayon, tinakpan na ng malaking kamay ng Gorilya ang kanyang paningin habang inihahanda ang espada para sa isa pang pag-atake. Nahuli nito si Menjon nang hindi handa at tinangay siya sa kabilang dulo ng bulwagan sa isang malakas na tulak mula sa training sword ng Gorilya. Tumilapon si Menjon malapit sa kanyang Platoon Commander at bumagsak ng malakas sa lupa, habang ang kalaban ay may ngiting puno ng kasiyahan at tagumpay. Shocked ang Platoon Commander sa nakita, dahil ito ang unang beses na nakita niyang makatanggap ng kahit anong atake si Menjon. Sa kabilang banda, tahimik na nakahiga si Menjon sa sahig na nakabuka ang mga braso. Ngunit nang mag-zoom in tayo, makikita na siya'y ngumingiti hanggang tenga, na tila nasa sabik sa laban. Nag-aalala ang Platoon Commander nang makita ang mukha ng kanyang sundalo, at dito tayo papasok sa isang flashback upang ipakita kung ano ang nangyari kanina. Nang naghahanda si Menjon gamit ang kanyang napiling sandata, tinawag siya ng Platoon Commander. Gusto niyang itanong kung ano ang plano ng ating bida para sa laban, at syempre, ang ambisyosong sergeant ay nagpaplanong manalo ng malupit sa pamamagitan ng lubos na pagdurog sa kanyang kalaban. Ngunit ito ang bagay na labis na ikinababahala ng Platoon Commander. Hindi siya nag-aalala na hindi mananalo si Menjon, kundi natatakot siyang masyadong malupit ang magiging pagkatalo ng kanyang kalaban at baka magkaroon sila ng mga problema pagkatapos. Kahit hindi sabihin ng Platoon Commander ang mga salitang ito, nagsisimula ng makuha ng ating bida ang ibig niyang sabihin. Tinanong niya ng direkta ang kanyang commander kung ang pagkapanalo ng one-sided ay magkakaroon ng masamang epekto sa hinaharap, at bilang tugon, tahimik na tinignan ng nakatataas si Menjon, saka tinignan ng mga kapatid na Gorilya na tila may alalahanin. Ipinaliwanag niya na ang Special Task Force ay isang squad na kilala sa kanilang sobrang taas ng tingin sa sarili, kaya natatakot siyang baka magsimulang balikan nila si Menjon sa hinaharap kung mapahiya sila. Nagmumuni-muni ang ating bayani at kalaunan ay nakaisip ng napakasimpleng ngunit epektibong solusyon na kumuha ng atensyon ng First Lieutenant. Sinabi niya na papayagan niyang tamaan siya ng kalaban ng isang beses sa laban, na dapat sapat na para hindi masyadong mapahiya ang kalaban. Kaya, doon nagkakaroon ng saysay kung bakit tinanggap ni Menjon ang isang malakas na atake, at kung bakit siya tumatawa tulad ng isang baliw pagkatapos nito. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan nakahiga ang ating bayani sa sahig. At gaya ng inaasahan, mataas ang kumpiyansa ng gorilyang may bigot pagkatapos ng isang suntok.
Sinubukan ng Master Sergeant na tapusin ang spar at hiniling sa Platoon Commander na dalhin ang kanyang sundalo sa mga mediko, ngunit malayo pa ang laban sa pagtatapos. Alam din ng Platoon Commander na ang mga Guerrilla ay walang ideya kung sino ang kanilang kinakalaban. Naging masyadong mapanlate ang Master Sergeant, sinasabi kay Menjon na dapat masaya siya na kahit papaano'y nakailag siya sa unang suntok. Ngunit mula sa pananaw ng kanilang unit, malayo pa siya sa pagiging perpekto. Ngunit, naputol ang kanyang pananalita nang biglang bumangon si Menjon na parang walang nangyari. May tiwala sa sariling ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng ating bida na hindi pa tapos ang duelo at gusto niyang ipagpatuloy ang laban. Siyempre, nagulat ang may biguteng Guerrilla dahil alam niyang tinamaan niya si Menjon ng eksakto kung saan niya gusto, kaya't hindi siya dapat agad makatayo. Nalilito man at nag-aalala, hindi pwedeng umatras sa isa pang round dahil ito'y dapat isang 3-round duel mula sa simula. Samantala, ang Master Sergeant ay iniisip na masyadong pinupuwersa ni Menjon ang sarili, at bagamat pumayag siyang ipagpatuloy ang duelo, nag-aalala siyang hindi maganda ang magiging resulta kung masyado siyang masaktan. Ngunit hindi ito magiging problema para sa ating bayani, dahil para sa kanya, hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Nakikita ng kalaban ang kanyang tapang bilang kay-abangan at muli siyang bumalik upang turuan ng leksyon si Menjon. Galit na galit, sinabi niya na hindi matatawag na determinasyon ang ganoong katangahan, kundi isang pagpapakamatay. Ngunit, mali ang kanyang pinagsasabihan. Naghanda na si Menjon gamit ang kanyang sandata, at sa wakas, nalaman natin kung bakit ito ang pinili niya sa simula pa lang. Ginamit niya ang kanyang bagong kakayahan na tinatawag na Demonic Whip upang ipasok ang kanyang enerhiya sa Letigo. At ginamit ang isa pang kasanayan upang itago ito mula sa mga mata ng iba. Nagsimulang magmukhang galit na unggoy ang Guerrilla, handang punitin ang kalaban dahil sa kay-abangan. At tulad ng dati, siya na naman ang unang umatake, lumapit ng diretso kay Menjon dala ang sobrang kumpiyansa. Sa pagkakataong ito, naglunsad siya ng triple thrust attack gamit ang espada, pero ang ating bida ay handa na gaya ng dati. Walang kahit isang pag-alinlangan, madali niyang napigilan ang lahat ng mga atake sa pamamagitan ng paghigpit sa kanyang Letigo. Para sa bigot, na inakala na ang laban na ito ay kasing dali ng huli, ito ang una sa maraming mga sorpresa na darating. Agad siyang umatras upang makakuha ng distansya mula sa ating bayani, at muling sumugod ng may mas mabigat na hampas, na direktang tinarget ang lalamunan. Hindi na iyon mahalaga dahil sa pagkakataong ito, agad na naaga ng ating bida ang espada sa pamamagitan ng pag-ikot ng Letigo sa paligid nito. Nabulabog ang lalaki at ang kanyang bigot sa kanilang nasaksihan, at nang hatakin ni Menjon ang kanyang sandata, lumipad ang espada ng Guerrilla ng 10 talampakan pataas, ganap siyang nadisarmahan. Parehong nabigla ang Master Sergeant at ang First Lieutenant sa kanilang nakita, pero marami pang surpresa ang nakaabang sa ating bida. Hindi nagpatinag, ibinalik niya ang kanyang braso upang idirekta ang Letigo pabalik sa Guerrilla, na nanatili sa kanyang naunang posisyon. Ito ay nagpapakita kung gaano kabilis nangyari ang lahat ng ito. Ang Letigo ay bumagsak mula sa lahat ng direksyon, at ang Guerrilla ay walang nagawa kundi magbantay at tiisin ang mga hampas. Bagamat galit at nababahala, ang lalaki ay mukhang maayos pa rin. Ngunit bago pa siya magyabang at sabihan si Menjon na walang epekto ang kanyang mga atake sa kanyang matipunong katawan, biglang namaluktot ang kanyang mga kamay mula sa wala. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng lubusan sa loob ng ilang segundo, at ang sakit ay hindi niya kayang tiisin kaya't napasigaw siya ng malakas. Para sa Master Sergeant, marahil ito ang pinakanakakagulat na sandali sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang kasama, ang Guerrilla, ay nakaluhod mula sa tila hindi naman kalakasang atake, ngunit nanginginig ang lalaki at umiiyak sa sakit. Nang magsimula ang paghihirap, agad na napansin ng Master Sergeant ang panganib nang makita niyang muli ang Letigo. Sa mga kamay ng ating bida na umiikot ng Letigo na parang isang bihasang cowboy, at nakangiti na parang isang tunay na baliw, ang simpleng sandatang pang-training ay biglang nagmukhang nakakikilabot. Sa wakas, naintindihan ng Master Sergeant na nagkamali sila, at si Sergeant First Class Jang ay halos maiyak nang makita niyang papalapit ang ating bida. Siyempre, hindi maririnig ang kanyang mga iyak sa isang duelo ng karangalan, at tinanggap niya ang buong hampas ng demonyong Letigo ni Menjon sa kanyang dibdib. Halos mawala ng malay ang lalaki mula sa huling hampas na iyon. Napadaing siya sa sakit, at ang ating bayani ay nakatingin lamang sa kanyang pagdurusa mula sa kanyang mataas na posisyon. Mula sa palitang ito, naintindihan niya na ang STF ay talagang mas mataas ang kalibre kaysa sa iba, pero mali ang kanilang piniling kalaban. Marahil ito ang unang beses nilang makatanggap ng hampas mula sa isang Letigong may demonyong enerhiya, kaya't hindi na nakapagtataka na hindi kinaya ng Guerrilla ang sakit.
Pagkatapos ng lahat, pagdating sa mga nilalang sa Isgard, kahit na ang mga mandirigmang orc na may makakapal na balat ay namimilipit sa lupa mula sa hampas ng kasanayang ito. Kaya't nang humahampas at pumipitik sa hangin ang latigo, pinuputol ng lahat habang papalapit ng papalapit ang ating bayani sa kanyang kalaban, ang takot ng Gorilya ay sumabog sa pinakamataas na antas, at literal na nagsimula siyang matakot para sa kanyang buhay. Ang demonyong ekspresyon ng ating bida ay hindi rin nakakatulong kay Sergeant First Class, na nagpapakasaya sa pagbuwag ng mapagmataas na ugali ng kanyang kalaban. Nang makita siyang naghahanda para sa isa pang atake, sumigaw ang Gorilya ng napakalakas, at agad na tumalo ng Master Sergeant upang itigil ang laban at iligtas ang kanyang kasama. Pero ang ating bida ay hindi bayani ng katarungan, kaya ibinaba niya ang latigo. Isang malakas na tunog ng hampas na parang kulog ang narinig sa buong silid pagsanay, at makikita natin na nagdesisyon si Menjon na huwag tamaan ang kawawang Gorilya. Sa halip, tinamaan niya ang lupa malapit sa kanyang maselang bahagi. Pero hindi rin ito nakatulong dahil ang kawawang Sergeant First Class ay nagsimula ng bumula ang bibig sa takot nang makita niyang papalapit ang latigo, at sa malaawaing paraan, bumagsak siya sa sahig na parang mawawala na ang buhay. Magpugay tayo sa kawawang hanggal na ito, na baka hindi na muling makita sa manhuan na ito. Nang makita siyang biglaang nawala ng malay, walang nagawa ang Master Sergeant kundi magmadaling pumunta sa kanya upang siya'y sagipin. Binuhat niya ang kanyang malaking kasama, at nalaman na siya'y ganap nang nawala ng malay. Para sa isang taong hindi man lang kumurap habang binubugbog ng mga nakakatakot na halimaw, hindi makapaniwala si Sergeant na ang kanyang kasama ay mawawala ng malay dahil lang sa takot sa sakit. Tumingin siya pabalik sa ating bayani na masayang nakikipag-usap sa kanyang platoon commander, at nag-isip kung talaga bang kaya ng isang latigo pang training na magdulot ng ganitong kalakasang puwersa. Ang tanging conclusion na maaari niyang mapag-isipan ay si Menjon ay talagang kakaiba, at hindi niya kayang bitawan ng ganitong kayamanang tao. Kaya, bilang taong sa wakas ay nakaintindi sa tunay na halaga ng ating bayani, nagpasya siyang harapin ang kahihiyan at nagtanong kung maaari ba siyang payagan na humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang tauhan upang maitama ang kanilang pagkakamali. Sandaling hindi alam ni Menjon kung paano tutugon dahil para sa isang taong may labis na pagmamataas, personal siyang inalok ng paghingi ng tawad. Naisip niya kung napasobra na ba siya sa pagpaparusa para turuan sila ng leksyon. At nang muli niyang tingnan ang kaawa-awang kalagayan ng sarhento, nagsisimula na siyang makaramdam ng kaunting awa sa kanyang ginawa. Kaya't, nagpasya na lamang siyang isantabi ang pangyayari at tumugon ng sarili niyang paghingi ng tawad, sinasabing kumilos din siya ng lampas sa kanyang ranggo dala ng bugzo ng damdamin, kaya't dapat na nilang ibaon sa limot ang nangyari. Hindi gaanong nagpakita ng emosyon ng Master Sergeant sa kanyang tugon, ngunit sa kaloob-looban niya, labis siyang humanga sa naging tugon ng ating bayani sa sitwasyon. Habang lumalaki ang kanyang interes, muli niyang iniabot ang kanyang calling card, sinasabing maaari siyang tawagan ni Menjon anumang oras sa hinaharap kung sakaling magbago ang isip nito tungkol sa alok. Kasunod noon, kinuha niya ang kanyang tauhan mula sa sahig at magalang na nagpaalam sa kampo, dala ang natitirang dignidad nila. Ngunit syempre, ang nasisiyahang tenyente ay patuloy silang tinutokso, nagtatanong kung kailangan ba nilang ituro ang daan patungo sa mediko. Ang Master Sergeant, hindi ipinakita ang anumang emosyon, at senadoryasan na mas mabuting bumalik na sila sa kanilang kampo. At sa ganitong paraan, ang tusong taong ito ay tumabi at ipinakita sa kanila ang labasan sa pinaka-passive-aggressive na posisyon na maaaring maisip ng tao. Mukhang nasisiyahan din si Menjon sa naging resulta. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa card na nasa kanyang kamay, ngunit marahil ito na ang pinakamagandang kalalabasan ng sitwasyong ito. Bumalik tayo sa kasalukuyang oras sa opisina ng komandante ng kumpanya, kung saan narinig ang malakas na tawa mula sa labas. Katatapos lang ikwento ng komandante ng Platen ang buong pangyayari sa commander ng batalyon, na labis na natuwa sa narinig. Sa maliwanag at masayang ngiti, tinanong niya ang kanyang junior officer kung nasaan ang taong pinag-uusapan, si Kim Menjon. Sumagot ang tenyente na siya ngayon ay nasa kanyang barracks at kasalukuyang nagsasanay mag-isa. Sinabi ng koronel na siya na mismo ang maghahatid ng balita na tinanggihan nito ang alok mula sa Special Task Force, dahil sigurado siyang matutuwa si Commander Brutus na marinig ito. Ngunit, sandaling nagpakita ng pag-aalala sa kanyang mukha, sapagkat kung tinanggihan ng ating bayani ang kanilang alok ngayon, tiyak na mas nanaisin siya ng STF kaysa dati. Pareho rin ang iniisip ng tenyente, at nagtatanong kung may dapat ba silang gawin upang hikayatin ang ating bayani na manatili sa kanilang batalyon. Ang tugon ng koronel ay tila walang gaanong damdamin. Naniniwala siyang napaghandaan na ito ng commander ng dibisyon, kaya't hindi sila dapat mag-alala ng labis.
Muling bumaling ang kanyang ngiti, ngayon ay may halong tiwala, sinasabing inaasahan niya ang magiging alok ni Brutus para sa ating bayani. Dito tayo magpapalit ng eksena patungo sa silid pagsanay, kung saan may mga basag na tabla sa sahig, at ang ating bayani ay nasa proseso ng pagsasanay, pinipira-piraso ang mga ito gamit ang kanyang letigo. Hawak ang kanyang sandata na may halong pagkalito. Mukhang sinusubukan ng taong ito na sanayin ang kanyang kakayahan upang mas mapalakas ito para sa mga susunod na kalaban sa hinaharap. Kaya't huwag kalimutang abangan ang susunod na kabanata. Hanggang sa muli.